Magandang araw po sa lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kokoy. Ako po ay isang lalaking tapat kong magmahal, ngunit mayroon akong sariling paniniwala. Ang paniniwalang ito ang nagpahamak sa akin. Ang paniwala kong ang babaeng pag-aalayan ko ng buhay ko ang hindi nakatanggap sa akin at hindi nang uunawa sa aking paniniwala. Noong akala kong magiging maligaya na kami, sa wakas, noon naman ay dinaluhong ng masaklap na karanasang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin masyadong naibabaon sa limot. Akala ko noon, hindi na ako makakaahon sa dagok ng pagsubok. Akala ko hanggang doon na lamang ako. Akala ko ay wala nang bukas para sa akin. Yun pala, ang sakit ng karanasang iyon ang hihila sa akin, papunta sa buhay kung saan ako tunay na magiging maligaya. Noon ko nakita, Papa Dudut, na may bukas pa pala para sa akin. May bukas pa. Ugali ko na ito kahit noong bata pa lang ako. Lalo na noong lumalaki na ako at pati ang mga kapatid kong maaangas. 5 kami. Ako ang pang-4. Isa lang ang babaeng kapatid namin, yung bunso lang. So ako ang bunsong lalaki at ako ang naging kawawa noong malalaki na ang mga kuya kong tunay na mga maaangas. Farmer si Papa. May bukid siya sa baryo. Isa pa sa mga pinagkukunan namin ng pangkabuhayan ay ang minanang bahay ng aking nanay. Pinapaupahan niya ito at pinagkakakitaan. Pero liban sa bayad ng mga boarders, ay may sari-sari store din si Mama at nagbebenta pa ng mga produktong pampaganda. Mahalaga kay Mama ang pera. Si Papa naman, simple ang buhay na gusto niya. Magsaka at mambabae. Oo, Papa Dudut. Maliit pa ako noon ay nakikita ko nang nambababae si Papa. Pero hindi ko masabi-sabi kay Mama dahil pati si Mama ay ganun din. Nakita ko na rin siyang nakikipaghalikan noon sa isang lalaking boarder. Akala ko nga noon ay okay lang iyon kaya hindi ko na lang pinapansin. Grade 2 yata ako noon pero hindi nabura yon sa isipan ko. Pero kapag naaalala ko ay parang black and white na lang sa imagination ko. Lahat kami ay binanganak sa probinsya. Pero sa aming magkakapatid, ako lang ang gustong sumama lagi kay Papa sa baryo. Sa aming lahat na magkakapatid, wala sa amin ang matalino o siguro hindi lang kami natyagang turuan ng mga magulang namin. Pareho silang busy. Hindi kagaya ng ibang nanay na tinututukan ang pag-aaral ng kanilang mga anak. May time si Mama na magsugal pero wala siyang oras na magturo ng mga anak. Sabi niya, kaya nga daw may paaralan para doon matuto ang mga anak. Habang nagkakaisip ako, noon ko napagtatanto kung anong klaseng magulang ang mga magulang ko. Hindi sila okay kumpara sa ibang mga magulang. Hindi naman sa wala akong utang na loob pero sabi ko sa sarili ko noon, kung magiging magulang ako pagdating ng araw, hindi magiging kagaya ng mga magulang ko. Noon pa nga lang, Papa Dudut, noong mga grade 6 ako hanggang 2nd year high school, wala akong hinangad noon kundi sana tumanda na ako para makatakas na ako sa buhay ko. Gusto kong takasan ng buhay na lagi akong nauutusan, laging napapagalitan, laging ako, puro na lang ako. Sari-saring problema. Mapayat pero matangkad at siya ang pinakamaangas. Si Kuya Romeo naman, katamtaman lang ang kanyang height at isa sa sinasabing pinakagwapo kasi mukhang babae siya at paborito ni Mama. Cute lang pero pareho kaming mahina ang ulo. Si Kuya Tommy, siya ang black sheep at pinakagago sa amin. Gwapo din at matangkad pero talagang walang direksyon sa buhay. Grade 4 pa lang si Kuya Tom ay nakita ko na siyang humihit-hit ng sigarilyo. Ako naman, ang isa pang sinasabi nilang pinakagwapo at pinakamaputi sa aming magkakapatid. Ewan ko kung totoo, ipinaglihid daw ako ni Mama sa singkamas.
Si Queenie ang aming bunso. Paborito niya na mama at papa kasi nga nag-iisang babae siya at siya pa ang bunso. Sa bagay pati naman ako, si Queenie rin ang pinaka-paborito kong kapatid. Noong second year high school ako, third year na si Kuya Tom at fourth year si Kuya Romeo, pareho silang naginto ng tig-isang taon. Ang panganay namin na si Kuya Dong ay second year college na. Criminology ang kurso niya at PE ang pinakagusto niyang subject dahil daw sa karate. Ilang beses na nga niya akong kinarate noon dahil hindi ko sinusunod ang utos niya. Pero si Kuya Tommy ang pinakamadalas niyang makarate. Sa tuwing mahuhuli niyang nagyoyosi si Kuya Tommy, sinasampulan niya ng sidekick. Takot din naman si Kuya Tommy sa panganay namin pero talagang pasaway si Kuya Tommy. Kahit kabubugbog lang, sige-sige na naman. Si Mama naman nahihiyaw lang kapag nagkakagulo kami pero hanggang ganun lang siya. Si Papa naman ay madalas na tumitira sa baryo dahil nga sa bukid niya at sa chicks niyang taga-kabilang baryo. Alam na ni Mama ang tungkol kay Daisy, ang bebot ni Papa sa kabilang baryo. Ilang beses ko silang naririnig na nag-aargumento tungkol sa mga babae ni Papa at sa lalaki ni Mama. Si Papa ang laging talo kasi siya ang laging nagwo-walk out. Natatawa nga ako kasi ugali ni Papa ang mag-walk out. Medyo hawig kami ng ugali. Mas astig nga lang ako ng konti kasi tumakas ang ugali ko, hindi mag-walk out. If you walked away from me. Sa VHS player noon. Nakikipanood naman ako. Kami-kami saka mga pinsan namin mga lalaki din. Si Kuya Tommy, may masaya pang hilig noon. Manilip kapag may kasamang babae si Kuya Dong sa kwarto niya. Isang araw, wala si Kuya Tommy pero may kasama si Kuya Dong sa kwarto niya. Ako naman ang natuksong manilip at kitang-kita ko talaga. Second year high school ako noon. Hindi ko naman napigilan ang sarili ko, kaya't ginawa ko ng mag-imagine. Pero ang hindi ko alam ay may sumisilip din pala sa ginagawa ko. Bigla na lang tumawang isang boarder namin na noon ay nasa bintana pala ng kwarto ni Kuya Tommy. Sobra ang pagkapahiya ko noon lalo na tuwing makikita ako ng ungas na boarder namin ay inaasar ako. Bilang isang teenager noon ay talaga namang natural lang para sa akin ang ganun. Pero ewan ko nga ba sa sarili ko? Hanggang sa mag-birthday si Kuya Tommy at napakarami niyang bisitang mga barkada niya. Madaling araw na noong maubusan sila ng inumin at lahat sila, pati ang 5 babae ay may mga tama na. Nag-uwian ang mga lalaki ngunit naiwan ang mga babae. Sa bahay sila natulog at kung kani-kaninong kwarto sila nakitulog. May 2 babaeng nakitulog sa kwarto namin ni Kuya Tommy, si Vanessa at Joylyn. Malilikot ang mga barkada ni Kuya Dong na nakitulog sa amin. Palibhasa ay mga nakainom. Sobra ang kanilang pangungulid sa amin. Natatakot ako noong una pero si Joylyn na mismo ang nagsimula. Nagkanya ako sa labi ko. Sa pagtingin ko kay Kuya, ay ganun din pala ang ginagawa nila ni Vanessa. Hindi ko makakalimutan ang mga nangyari ng gabing iyon. Second year high school ako noon at naging mapusok. Mapit ang bakasyon pagkatapos ko ng third year ay talagang hindi ko na matiis kasama ang mga utol ko. Ang aangas nila, lalo na si Kuya Dong. Nasa tabi ng nga lang niya at ako'y nasa kusina, tatawagin pa ako para maiabot ang kailangan niyang nasa tabi lamang niya. Hindi naman ako makaangal dahil tiyak na mangungupak siya. Kaya kahit ayaw ni Papa noon, ay pinupuntahan ko siya. Gustong-gusto naman ni Mama para daw mabantayan ko si Papa. Pero si Papa, ayaw nga niya dahil siyempre, kapag naroon ako ay hindi na siya magiging malayang dalhin ng babae niyang si Daisy. Pero siyempre, sabi nga, if there's a will, there's a way. Hindi na nga dinala ni Papa sa bahay sa baryo si Daisy. Pero nagtayo si Papa ng kubo sa bukid niya. At doon niya inuuwi si Daisy niya. Nahuli ko nga sila minsan.
Sinadya kong magpunta ng gabi sa bukid. Mabutit maamo sa akin ang mga aso, kaya hindi nila ako tinahulan. Akala tuloy ni Papay walang tao. Yun pala ay pinapanood ko sila sa maliit na bintana ng kubo niya. Astig talaga si Papa. Kapag gano'n ay para talaga akong nalilito at hindi ko rin alam ang gagawin ko. Isa pang dahilan kung bakit gustong-gusto ko dito sa baryo ay dahil gustong-gusto rin nila ako dito. Lahat ng tao dito ay kinakausap ako, binabate, pinupuri nila ang kaputian at kakyutan ko, lalo na noong maliit pa ako. Sabi nga ni Mama, kapag dinadala daw niya ako sa baryo noong maliit pa ako, halos lahat ng tao ay gusto kong kargahin at alagaan. Bagay na gustong-gusto naman niya dahil nakakapagtong-it siya habang may ibang taong nag-aalaga sa akin. Tuwing uuwi ako dito, kahit noong malaki na ako ay magiliw pa rin ang mga tao sa akin dahil cute pa rin naman ako at lagi daw ako nakangiti kaya napakagaan ang loob ng mga taga rito sa akin. Gustong-gusto ko rin kasing nakikipag-usap sa kanila. Gusto ko yung nabibigyan ng importansya na para bang espesyal ako dahil napapansin ako kaya sinusuklian ko naman ng pagpapahalaga sa kanila sa pamamagitan ng pagpaparamdam na magaan din ang kalooban ko sa kanila. Kahit hindi ko sila kamag-anak, mas gusto ko yon kaysa pagturing ng mga tao sa akin sa bahay. Lalo na yung mga kapatid ko at mga pinsan ko. Saka lang ako nagkakaroon ng importansya kapag may gusto o iuutos sila sa akin. Kaya noon pa lang ay mas malayong mas gusto kong sa baryo dahil dito ay ramdam kong may halaga ako. Well, you done you bet I felt. Dito sa baryo ay marami ding magaganda. Pero natutuwa akong dumiskarte. Ang daming bakla na naglilipanan tuwing gabi. Sina Miyong, Joel at Rudolph na ang mga barkada ko. Mga bakla ang lagi nilang kasama. Ako naman ay parang nangingilabot, kaya kapag nagkakahiwalay-hiwalay na kami dahil nagkakanya-kanya na sila, ay umuuwi na lang ako. Si Susan naman, ang sa tingin ko yung pinakamagandang babae dito. Lagi kong gustong makita. Morena lang si Susan. Simple pero ewan ko kung bakit gustong-gusto ko siyang makita. Si Ayat naman, ang pinapantasya ng mga barkada kong sina Miyong. Ang puti kasi ni Ayat at maporma pa. Palibhasa kasi ay may kaya sila dahil parehong nasa abroad ang mama at papa niya. Lola lang niya ang nag-aalaga sa kanya kaya medyo malaya siya sa mga nais niyang gawin dahil hindi na umuubra ang lola niya sa mga katigasan ng ulo ni Ayat. Ayoko ng ganung babae. Gusto ko talaga ng simple at mabait kagaya ni Susan. Pero wala pang kamuwang-muwang si Susan noon. Samantalang si Ayet, marunong na at ayon sa mga barkada ko, type daw ako ni Ayet. Napapansin ko nga din kapag nasa basketball court kami, panay ang pagkapa-charming ni Ayet, pero hindi ko naman pinapansin. Noong sumapit na ang pasukan, akala ni Papa ay uuwi na ako, pero may iba na akong plano noon. Umuwi nga ako pero nagpatulong ako kay Mama para makapag-transfer na ako. May high school kasi sa baryo. Ginawa ko ang magpa-transfer kahit na hindi ko ipinaalam kay Papa. Nagulat na lang siya noong umuwi ako, dala ang mas marami ko pang gamit at mga bagong notebooks. Nakatitig siya sa akin habang inaayos ko ang mga gamit ko. Dito ako mag-aaral pa, simpleng sabi ko. Hindi siya nagsalita pero noong kakain na kami ng hapunan, napatigil ako sa katanungan ni Papa. Nagkukwento ka ba sa mama mo tungkol dito? Napangiti ako dahil alam ko kung ano ang gusto niyang tumbukin. Hindi, sagot ko. Bakit gusto mo rito? Mahihirapan ka dito. Ikaw lahat ang gagawa ng mga trabahong bahay. Sabi niya. Mas gusto ko rito. At least isa ka lang na mag-uutos sa akin. Samantalang sa atin sa bayan, halos lahat sila ay inuutusan ako. Maliban sa mga trabaho dito sa bahay,
Tutulong ka pa sa bukid kapag Sabado at Linggo. Okay lang pa. Basta mas gusto ko dito. Sagot ko. Hindi masarap ang mga pagkain dito. Kadalasan ay gulay at isda. Sabi ulit niya. Ayos lang pa. Sagot ko. Noon na siya tumigil. At noong magsimula na ang pasukan, masayang masaya ako dahil parang ako lang lagi ang pinagtitinginan. Feeling ko tuloy ay sobrang gwapo ko na. Nagkaroon tuloy ako ng mas mataas na tiwala sa sarili ko. At si Ayet, lalo pang nabaliw sa akin. Ipinamalita daw niya sa mga klase niya na ex niya ako. Natawa lang ako. Kay Susan pa rin kasi nakatuon ang paghanga ko noon. Pero talagang hindi siya namamansin kahit sa eskwelahan. Tuloy ay naibaling ko ang pagkakrush ko kay Divine. Isa sa mga kaklase ko. Akala ko in love sa akin si Divine kasi panay ang papansin niya, pero noong ligawan ko naman, sobra ang pakipot. Nasa-challenge naman ako sa pagpapakipot niya at parang araw-araw, gumaganda si Divine sa paningin ko noon. 6 na buwan ko niligawan at noong sagutin niya ako, syempre, hinalikan ko sa lips. Nalasahan ko ang laway niya. Ang sama. Doon ako nawalan ng gana sa kanya. Mas masarap pa kasing halikan si Joylene kahit amoy alak ang bibig niya noong birthday ni Kuya Dong. Napansin ni Divine na parang wala akong gana sa kanya. Kinausap niya ako at ang tanong niya, ayaw mo na ba? Sabihin mo lang. Ako naman sa gago, sinagot ko ng sakto. Oo, ayaw ko na. Napamulagat pa si Divine. Tapos sinampal niya ako. Ako naman ang napamulagat. Hindi ko kasi akalain na sasampalin niya ako. Section 1 ang pinalit ko kay Divine. Hindi masyado maganda pero sexy at maporma. Ayaw ko sana manligaw sa Section 1 kasi andun si mahal kong Susan, pero si Carla kasi ang unang lumapit. Nagpapirma siya ng slam book na ginago ko lang naman ang mga sagot. Paboritong pagkain, buhay na manok, hobby, wala akong ginagawa. Kinilig pa nga daw si Carla sa dedication na nilagay ko sa slam book niya. At ang sabi ko kasi, Dear Carla, thanks sa pag-sign mo ng slam book. Alam mo, parang sinasadya. Kasi matagal na kitang crush kaya nagulat na lang ako noong bigla kang lumapit. Sana wala ka pang boyfriend kasi gusto kitang maging girlfriend. It's me, Kokoy. P.S. I love you. Kwento ng mga barkada kong lalaking taga Section 1 na sobrang kilig daw si Carla sa dedication ko. Pero nagulat ako noong sumunod na linggo. Hinarang ako ni Susan. Hindi ko alam kung ngingiti ba ako o kung ano kasi siya din ay hindi nakangiti. Noong magkaharap na kami, may inabot siyang maliit na notebook. Slam book din. Kanino to? Tanong ko. Iyon ang first time na makausap ko si Susan. Akin. Sagot niyang bahagyang nakangiti. Kunin ko na lang sa labas. Sabi niya saka na umalis. Parang hindi ako makapaniwala noon. Agad kong binasa ang pahina kung saan nakasulat ang mga bagay tungkol sa kanya. Paulit-ulit dahil sa slam book. Doon ka magkakaroon ng mga basic idea tungkol sa isang tao. Noon ay parang nakilala ko ng mabuti si Susan. Lahat ng paborito niya at tandang-tanda ko pa ang nakasulat na paborito niyang kanta. Only You nila Cliff Richard at may kaduet siyang babae na hindi ko na maalala ang pangalan. Pero hindi ko pa alam ang kantang iyon noon. Nalaman ko lang noong mapunta kami sa bahay ni Luding, ang matandang bakla dito sa baryo, na siyang may hawak sa barkada kong si Rudolph. May maliit na parlor si Luding sa harap ng bahay niya at liban doon ay nagpaparenta pa siya ng mga gown. Marami siyang koleksyon ng mga plaka at mga tapes kaya noong makita ko ang mga iyon ay naitanong ko sa kanya kung alam niya ang kantang Only You. Siyempre lahat ng 80s na sikat noon ay alam ko. Sagot niya. Kantahin mo nga. Sabi ko pero ayaw niyang kumanta. Sa halip ay binuksan niya ang kanyang stereong luma saka isinalang ang isang malaking plaka. Noong kumaluskos ang plaka, ang sabi niya, "Ito ang Only You. Pakinggan mo na lang."
Naaasiwa ako kay Luding dahil ilang beses niya sa akin pinaramdam na may gusto siya sa akin. Inalok pa nga ako niya ng pera pero hindi ko tinanggap dahil alam ko naman ang kapalit nun. At isa pa, alam kong mahalaga sa barkada kong si Rudolph si Luding dahil halos si Luding ang nagpapaaral kay Rudolph. Ulila kasi sa ama si Rudolph kaya't malaki talaga ang naitulong ni Luding sa kanya at alam kong hindi tama na patulang ko si Luding dahil baka magalit sa akin ang barkada ko. Natural lang pala sa mga baklaan ganun pero hindi porket ugali niya yun masamang tao na siya. Gaya na lamang ni Luding. Kahit tinatanggihan ko ng ilang beses ay naging mabait pa rin siya sa akin at sa totoo lang, masarap siyang kausap dahil marami siyang alam. Marami siyang mga lumang litrato at bawat litrato ay may mga magagandang kwento tungkol dito. Mayroon siyang isang album na puno ng mga litrato ng mga kinasal niya na inayusan daw niya. Nandoon ang wedding picture ng mama at papa ko, pati ang mama at papa ni Ayet. Sabi ni Luding, ang kasal daw ni na mama at papa ang pinaka-ingrande sa baryo. May kaya pa daw kasi sina papa noong buhay pa ang mga magulang niya kaya talagang ginastasan ang kasal nila. Pati din ang mga kasal ng mga magulang ni Ayet. Mayroon lang hindi magandang comment si Luding sa parents ni Ayet. Ang sabi niya, sayang lang daw ang ingrandeng kasal kung hindi naman sila nagsama ng maayos at maghihiwalay din sa huli. Bakit? Hiwalay ba ang mga magulang ni Ayet? Tanong ni Rudolph. Ganon din ang tanong sa isip ko dahil ang alam ko ay parehong nasa abroad ang parents niya. Oo naman, hiwalay sila at parehong may asawa ng iba sa Hawaii. Alam kaya ni Ayet yan? Tanong naman ni Miyong. Siyempre alam niya. Hindi lang niya kinikwento sa inyo dahil siyempre baka bumaba ang pagtingin niyo sa kanya. Feeling pa naman niya ang ganda-ganda niya. Maganda naman talaga si Ayet Mabilis sa sabad ni Miyong na halatang humaling kay Ayet. Nag-appear nga kami ni Miyong noon at ang sabi pa niya, kahit watak-watak pa ang mga magulang ni Ayet, siya pa rin ang idol ko. Nakatawa niyang sagot. Noon may ibang andar sa isip ko. Naisip ko rin ng mama at papa ko at alam na rin ni Luding na nasisira na rin ang pagkasama ng parents ko. Nahihiya lang siya siguro magsalita dahil nandun ako, kaya't ako na lang ang nagsalita. Sa tingin mo, Luding, maghihiwalay din kaya sina mama at papa ko? Tumitig sa akin si Luding at ang sabi niya, bakit? Hindi pa ba sila hiwalay? Di ba hindi na umuwi ang papa mo sa inyo dahil may asawa na siyang iba? Pinagmamasdan pa rin ni Luding noon ang lumang litrato ni na mama at papa. Alam mo, Kokoy, patay na patay ako sa papa mo noon. Kasi siya ang pinakagwapong binata rito dati. Pero parang hindi mo siya maabot dahil may kaya sila noon. Pero ngayon, tingnan mo. Sabi niya pero iba talaga ang nakahandang sagot ko. Hindi pa hiwalay ang parents ko, Luding. Saka okay lang yata kay mama ko na may ibang babae si papa. Kasi nga may ibang lalaki din ang mama mo. Napatingin ako kay Luding noon. Nagtataka kung paanong alam niya lahat ng mga bagay na yon. Nahihiya ako noon sa mga barkada ko kasi may ugali akong nagmamalinis kung minsan. Ikinahihiya ko ang bagay na nalaman nila tungkol sa mga magulang ko. Napansin yata ni Luding na nawala na ako sa timpla. Hoy Kokoy, huwag kang malungkot ha. Ganyan lang talaga ang buhay. Harapin mo lang at tanggapin. Besides, hindi lang naman ang mga magulang nyo ang ganyan. Marami pa. Eto, tingnan mo ang litratong ito. Sabi niya sa kanya inabot sa akin ang album na puno ng wedding pictures. 48 na wedding pictures yan sa iba't ibang mga couples, pero sa 48 na yan, 70 na ang naghiwalay. At yung iba, hindi nga hiwalay pero naglolokohan naman. Muli akong napatingin kay Luding dahil pinarungitan na naman niya ang parents ko. Hindi pa siya tumigil at ang sabi niya, gagastos ng napakalaking halaga ng pera sa kahaharap sa altar at mga ngakong magmamahal at magiging tapat sa isa't isa habang buhay. Kalokohan.
Naiwan sa utak ko ang mga sinabing iyon ni Luding at hindi ko maiwasang maalala ang mga ito noong ikasal si Kuya Dong noong fourth year high school na ako at siya naman ay graduating na sa criminology. Naabutis kasi niya ang girlfriend niya kaya naman bigla silang kinasal. Hindi naman masyadong ingrande dahil sa tingin ko ay simpleng kasal lang yun pero noon ako unang nakakita ng seremonya sa kasal sa simbahan. Nakakapangilabot pala pero umaalingaw-ngaw sa utak ko ang sinabing iyon ni Luding. Gagastos ng napakalaking halaga ng pera sa kahaharap sa altar at mga ngakong magmamahal at magiging tapat sa isa't isa habang buhay. Kalokohan. Nahuhulaan ko nga noon na ganun din ang mangyayari sa pag-asawa ni Kuya Dong dahil kilala ko siya at alam ko din kung anong klaseng babae si Sylvia na napangasawa niya. Alam kong magkakalokohan lang din sila gaya ni na mama at papa. Noong fourth year high school na ako, okay na kami ni Susan. Hindi ko pa siya girlfriend pero close na kami at halata ko na rin na gusto niya ako kasi mabait siya sa akin at nagniningning lagi ang mga mata niya kapag magkausap kami. Kaya lang, talagang masunurin din siyang anak at ayaw ng mga parents niya na mag-boyfriend siya kaya pinaghihintay niya ako. Alam na rin ni Ayet na si Susan ang gusto ko pero panay pa rin ang paparamdam ni Ayet sa akin. Dikit ng dikit at kulang na lang ay isiksik niya ang sarili niya sa akin. Kung minsan nga, parang gusto ko nang patulan si Ayet pero natatakot lang ako dahil baka ipamalitan niya sa baryo. Masisira ako kay Susan. Pero ang kulit ni Ayet, kung ano-ano ang binibigay niya sa akin para lumapit lang ang loob ko sa kanya. Kapag nagpapadala ng package ang mama niya, lagi siyang may binibigay na mga imported items. Itatapon niya kapag hindi ko tatanggapin kaya tinatanggap ko na lang. Hanggang sa dumating ang isang araw noong bakasyon na pagkatapos naming mag-graduate ng high school, hindi na ako masaya sa bakasyon dahil kay Susan. Sa Maynila kasi siya mag-aaral. Pag-aaralin siya ng ate niyang nasa abroad at noon pa lang ay hindi na ako mapakali at matahimik. Dahil iniisip kong tuluyan na akong makakalimutan ni Susan. Dahil siyempre, marami na siyang makikilalang iba sa Maynila. Maraming nagkakagusto sa kanya. Parang hindi ko kayang tanggapin noon na wala akong mapapala sa matagal ko nang iniingatang damdamin ko para kay Susan. Alam mo yung sinasabi ng mga barkada ko na kung sakali daw na hindi kami magkatuluyan ni Susan, ay marami pa naman daw ibang Noong sumapit ang bakasyon, nagpapag-goodshot ako kay Papa para pag-aralin pa rin niya ako ng kolehiyo. Lalo ako nagsipag sa pagtulong sa kanya. Noong anihan na, pinagbantay niya ako ng mga nakasakong palay sa bukid. Sinundo kasi niya ang truck na hahakot sa mga palay, pero kay tagal niya. Binantayan ko yon hanggang hapon at wala pa rin siya. Nainip naman ako sa paghihintay at kung ano-ano mga tumatakbo sa isip ko. Hanggang sa naglikot ang imagination ko at kung sino-sinong sexy ang naglalaro sa isipan ko. Sumandal ako sa kamada ng palay, saka ako nagsimula mag-imagine. Nang may marinig akong kaluskos at mahinang tawa ng babae sa gilid ng kamada ng palay. At huli na noong maitatago ko ang ginagawa ko. Noong araw na yun na nakita ako ni Ayet sa ganong ayos ko ay nakaramdam ako ng matinding hiya sa sarili ko. Pero sandali lang iyon. At ang sabi ko sa kanya ay huwag niya akong biruin kung hindi ay yayakapin ko siya at alam mo na. Pero ang sabi niya, okay lang daw sa kanya. At dahil doon ay naganap na nga ang hindi dapat. Sa pagitan namin ni Ayet, ay hindi ko makakalimutan ang pangyayaring iyon. Dadalawa lang kami sa Bukirin at nagawa namin ang mga bagay na hindi dapat. Pero nagtaka ako nung bigla ko na lang nakitang lumuha si Ayet. Pero noong tanungin ko siya kung bakit ay umiiling lang siya, saka umalis. Tinawag ko at biniling ko na huwag niyang ipagsasabi kahit kanino ang nangyari sa amin. Tumango siya pero lumuluha pa rin. Bakit ka ba umiiyak? Tanong ko.
Hindi pa rin siya nagsasalita pero may pagdududa ako noon. Kilala ko si Ayet. May ugali siyang wewet at natatakot akong kumalat dito sa baryo noon ang nangyari sa amin. Kaya't kinausap ko ulit siya. Please Ayet, huwag mong ipapamalita sa iba. Nasa tinig ng pagsusumamo ang boses ko noon. Ang sagot niya, Koy, ako ang babae. Ako ang mas lalong masisira kapag kumalat ang nangyari sa atin. Bakit ba sa tingin mo ay ikaw ang masisira? Dahil ba kay Susan? Si Susan na lang ba ang gusto mong isipin? Lalong bumalong ang mga luha ni Ayet noong sabihin niya ito. Hindi na siya muli nagsalita pa at tinuluyan na niyang umalis. May bigat sa dibdib ko noon na hindi ko maipaliwanag. Pakiramdam ko ay magkakaroon ako ng problema noon. Alam kong malaki ang pagkakamali kong pagpatol kay Ayet at mula noon ay nagbantay na ako na may kakalat ng balita tungkol sa amin. Pero wala naman akong nahintay kaya noong uli kami magkaroon ng pagkakataon ni Ayet ay hindi ko na napigil pa. Talaga naman kasing kapag kasama ko siya ay hindi namin mapigilan ang bawat isa. Pero kahit kapwa kami nalalasing sa ginagawa namin, ay malinaw ang usapan namin ni Ayet na wala kaming relasyon. Hanggang ganun lang kami, wala kaming pwedeng maging relasyon. Nalaman kong lumuwas ng Maynila si Susan first week pa lang ng May 2001. Parang nagdugo na ang puso ko noon. Tapos bigla pang may sisingit na nakakabwisit na balita si Ayet. Hindi na raw siya dinadatnan. Baka daw buntis na siya. Sinisisi ko siya at sinabi kong wala kaming relasyon. Umiyak lang siya pero hindi na muling nagsalita pa. Alam kong delikado na ako noon at kailangan ko na namang praktisin ang galing ko sa pagtakas. Ito ang ugaling kinalakhang ko, ang tumakas. Walang ibang nasa isipan ko noon kundi ang takasan si Ayet. Hindi naman siya naghahabol pero papaano kung gipitin siya ng lola niya at ang mga uncle niya at mapilitan siyang ituro ako? Eh di patay ako. Mabuti na lang at isang araw ay kinausap ako ni Papa. Saan ka ba mag-aaral, Koy? Tanong niya. Gusto kong sabihin na sa Maynila. Pero alangan ako dahil alam kong imposibleng gugustuhin ni Papa ang sagot ko. Ikaw pa? Ikaw naman ang magpapaaral kaya ikaw dapat ang magsabi kung saan ako mag-aaral. Noon ay nagkaroon na ako ng lakas ng loob. Gusto ko sana sa Maynila pa. Ang sagot niya, kailan ka magpapa-enroll? Noon pa lang ay gusto ko nang lumundag sa tuwa. Napangiti lang ako pero talagang parang sasabog ako noon sa sobrang saya. Hinintay ko si Susang dumating matapos ang 3 araw nila sa Maynila. Noong una, ayaw ni Susan na sa iisang eskwelahan kami mag-aral dahil baka daw machismis kami. Natatakot daw siya dahil baka makarating sa kanyang ate sa abroad at baka masira ang tiwala ng ate niya sa kanya. Talagang ayaw muna ni Susan na magmahal o makipagrelasyon dahil mahalaga sa kanya ang kanyang pangarap na makatapos ng pag-aaral. Pero nagsumamo ako sa kanya at sinabi kong walang makakaalam na sa iisang eskwelahan kami mag-aaral at wala ding makakaalam na nanliligaw ako sa kanya. Naawa naman si Susan sa akin at siya pa ang nagturo sa akin kung paano mag-enroll sa eskwelahan na yun. Hindi na rin daw nursing ang kinuha niya, kumuha na lang daw siya ng HRM. Ako naman ay hindi ko alam ang kursong kukunin ko. Si Susan lang ang nagsabi na mag-engineering na lang ako. Total, mahusay din naman ako sa math. Noong mga panahong ito ay biglang nawala dito sa baryo si Ayet. Nagbakasyon daw. Noon ay medyo nagluwag ang dibdib ko. Hanggang sa lumuwas na rin kami ni Papa para ako'y makapag-enroll noong 3rd week ng May. Sanay si Papa sa Maynila kasi lagi daw siyang lumuluwas noong mayaman pa sila. Pati ang eskwelahan na pag-enrollan ko, alam din ni Papa. Pati ang titirhan kong boarding house ay inasikaso na rin namin. Nakatagpo kami sa area din ng Sampaloc malapit sa eskwelahan.
May makakasama ako sa kwarto noon pero hindi ko pa sila nakikita. Basta sabi ng landlady, may mga nagpareserba na. Excited ako noon, Papa Dudut. Hindi dahil sa Manila ako mag-aaral, kundi dahil alam kong marami nang mangyayari sa amin ni Susan. Dahil wala na kaming kakilala sa Maynila. Kumbaga, wala nang magiging sagabal kung sakaling tanggapin ako ni Susan bilang boyfriend niya. Nagkaroon ng katuparan ng pangarap kong maging girlfriend si Susan, Papa Dudut. Lalo na't magkalapit din pala kami ng tirahan. Isang bloke lang pero mas okay kay Susan dahil sarili niya ang kwarto niya. Madalas niya ako sa kasera niya dahil doon ako madalas kumakain pero share naman kami ng gastos. Sabay kaming namamalengke sa umaga. Hanggang sa hindi na rin kami nakapagpigil ni Susan. Natangay kami ng aming damdamin. At iyon ay nakasanayan na namin. Nag-iingat lang kaming mabuti dahil talagang mahalaga para kay Susan ang kanyang pangarap. Ang sabi niya, sana daw hindi makasira ang pagmamahala namin sa kanyang mga pangarap. Sana daw ay hindi ko siya maipahamak. Noong sem break, umuwi ako pero hindi umuwi si Susan. Sa halip na ako ang magpasalubong kay Papa noon ay siya pa ang may pasalubong sa akin. Isang bagong cellphone. Siya man ay bumili ng sipin niya para daw may communication kami. Isa pang pasalubong sa akin ni Papa ay isang nakakagulat na balita. Balitang patanong. Koy, totoo bang ikaw ang nakabuntis kay Ayet? Natigilan ako noon. 5 buwan na raw ang tiyan niya. At may chismis na ikaw daw ang nakabuntis sa kanya. Sabi pa ni Papa. Ewan ko pa. Hindi lang naman siguro ako ang nakasama niya. Sa bagay, chismis lang naman yun eh. At kung ikaw talaga, dapat kinausap na ako ng lola niya. Dahil sa balitang iyon, Papa Dudut, ay hindi ko na tinapos ang sem break. Umuwi muna ako sa bahay ni Mama at 4 na araw yun. Tama ang akala kong hindi magtatagal ang pagsasama ni na Kuya Dong at Sylvia. Hiwalay na sila noon at buhay binata na ulit ang maangas kong kuya. Ganun pa rin siya, palautos at medyo mas inaangasan ako dahil sa inggit nilang nasa Maynila ako pinag-aaral ni Papa. Isang linggo lang ako noon at bumalik agad ako ng Maynila. Bit-bit ang mga gulay na ibinilin sa akin ni Susan. Lalo na ang talbos ng pako at alugbati na madalang kasi sa Maynila. Para na kami mag-asawa noon ni Susan dahil mas madalas pa ako sa boarding house niyang matulog kesa sa kasera ko. At gustong gusto ko yun dahil alam ng Panginoon kung gaano ko kamahal si Susan. Siya lang ang nag-iisa sa puso ko. Ilang taon pa ang dumaan. Binawalan na ako ni Papa na umuwi dito dahil noong manganak si Ayet ay lalong lumakas ang ebidensya na ako ang ama ng anak niya dahil sa kaputian nito. Maputi rin naman si Ayet pero sobrang puti daw ng bata, gaya ng puti ko noong bata pa ako. Umaangal na rin daw ang mga magulang ni Ayet noon pero si Ayet ay hindi umaamin o hindi niya ako tinuturo. Kahit daw sinasaktan siya ng uncle niya, ay hindi pa rin siya nagsasabi. Si Susan naman ay nagkaproblema noong 4th year na. Dahil natuklasan na rin ng ate niya ang tungkol sa amin. Munti ka na siyang mapahinto. Nagkahiwalay nga kami ni Susan noon. Mas pinili niya ang pag-aaral niya kaysa sa akin. Pero hindi rin niya kinaya. Ipinaglaban niya ako sa ate niya. Mabuti na lang at naunawaan naman siya ng ate niya at pinagbigyan niya kami. Noong 2005 ay nagtapos na si Susan ang pag-aaral niya. Ako ay may 1 taon pang tatapusin dahil 5 years ang kurso ko. Legal na ang pagsasama namin ni Susan noon. I mean, hindi na namin tinatago sa mga magulang at ate niya.
Pati si Papa ay wala na ring nagawa noong malaman niyang nagli-live-in na kami ni Susan. Noon pa ako lalong bumilib kay Papa dahil hindi niya itinigil ang suporta niya sa akin kahit na alam niyang may ka-live-in ako. Sa halip, ang sabi niya ay para naman daw talaga sa kinabukasan ko at magiging kinabukasan ng pamilya ko, kaya dapat mag-aral ako. Yun lang daw ang kanyang mairirigalo sa akin, so bakit niya ako patitigilin? Si Papa na nga ang lumuluwas noon para lang bumisita sa akin. Delikado kasi, baka daw kung anong gawin ng mga uncle ni Ayet. Pag dumarating si Papa noon sa kasera namin ni Susan, ang dami niyang dalang bigas at mga gulay. Sa isip ko noon, ibang klase rin talaga ang ama ko. Okay na sana, kaya lang, playboy lang. 2006 noong makatapos naman ako, agad ako nakapagtrabaho sa Pasay. Hindi na nga ako nag-review para sa board exam. Basta nag-take na lang ako kaagad noong dumating ang examination date. Maswerte naman ako at naipas ako. Bumili na rin ako ng scooter dahil medyo malayo ang trabaho ko sa apartment namin ni Susan. Lumipat na kami noon ng mas maayos na tirahan. Parang condo type na apartment na may isang kwarto, salas, kusina, laundry area at maayos na banyo. Masaya sa bagong apartment namin si Susan. Mahilig kasi siya sa kasangkapan at hobby niya ang mag-ayos at mag-decorate ng bahay. The best din ang mga luto ni Susan. Lagi niyang pinapatikim sa akin ang mga putaheng niluluto niya sa hotel na pinagtatrabahuhan niya. Masaya kami ni Susan at sa tingin ko'y maganda na ang pagsisimula namin. At pwede na kami magkaanak. Sabi ko sa kanya, siguro oras na para magkaanak tayo. Tinitigan ako ni Susan at ang sabi niya, hindi pa pwede, Koy. Bakit? Tanong ko. Bumuntong hininga siya. Koy, ang mga kinakasalang ang may karapatang magkaanak. Sandali pa niya akong tinitigan bago ako iniwan sa salas. Dati ko nang sinabi kay Susan na ayaw ko ng kasal at hindi ako naniniwala sa kasal. Pinagkadiinan ko din sa kanya na ayaw ko nang pag-usapang muli ang tungkol sa kasal dahil nagsasayang lang kami ng panahon at laway. Dahil kahit anong mangyari, ay hindi ako magpapakasal. Ibinigay ko ang lahat ng pagmamahal at pag-ibig sa kanya. At patutunayan kong siya lang ang babaeng iibigin ko habang buhay sa pamamagitan ng gawa at hindi sa pamamagitan ng kasal. Pero noon, Papa Dudot, ay unti-unti nang nagbabago si Susan. Dahil lang sa ayaw ko siyang pakasalan. Iyon ang naging problema namin. Pero ayaw kong baguhin ang desisyon ko at ayaw kong may ibang taong babago sa paniniwala ko. Ayaw ko ng kasal. Period. Talagang gusto ko nang magkaanak noon at ako talaga ang gumagawa ng paraan para malimutan ni Susan na dapat kaming mag-ingat. Kaya naman isang umaga ay nagtaka siya dahil dumadalas ang pagsama ng pakiramdam niya sa tuwing gigising siya sa umaga. Pinaamin niya ako, umamin naman ako at sa kauna-unahang pagkakataon ay nasampal ako ni Susan. Wala na raw siyang tiwala sa akin. Paano ko raw nagawang buntisin siya samantalang hindi ko naman siya gustong pakasalan? Hanggang sa nagbanta siya. Hindi ko itutuloy ang pagbubuntis na ito. Nagalit ako sa bantang ito ni Susan. Subukan mo at hiwalayan kita. Ito naman ang banta ko. Pero ang sagot niya, hihiwalayin mo ko? Hindi ako takot, Koy. Hindi naman tayo kasal eh. So kung aalis ka dito, hindi ka matatawag na hiwalay yun eh. Dahil hindi tayo kasal. Malaya ka na, pero hindi ko itutuloy ang batang ito. Kaya mong gawin yan, Susan? Kaya mong patayin ang sarili mong anak? Oo, kaya ko, Kokoy. Kesa naman sa lumaki siyang walang legal na kinikilalang ama, gaya ng anak mo kay Ayet.
Natigilan ako sa sinabing iyon ni Susan. Alam kong matagal na niyang alam ang tungkol kay Ayet, pero kahit minsan ay hindi siya nagsalita tungkol dito. Noon lang, kaya lubha ko tong kinagulat. Susan, mahal kita at hindi kita iiwanan. Si Ayet, iba naman siya dahil siya naman ang lumalapit sa akin noon. Hindi kami naging, at ang lahat sa amin ay laro lamang. Wala akong pakialam sa inyo ni Ayet. Ang alam ko lang, ibinibigay ko rin lahat sa iyo dahil mahal na mahal kita. Sinusuko ko lahat para sa iyo, at hindi rin ako magmamakaawa sa iyo na pakasalan mo ko kung ayaw mo. Pero hindi ako gagaya kay Ayet, Kokoy. Ayoko pagtawanan ng tao dahil manganganak akong walang ama. Hindi mangyayari sa akin yun. Total hindi lang naman siguro akong babaeng gagawa nito. Hindi mo yan gagawin, Susan. Hindi kita iiwanan. Magiging buo pa rin tayo at ako ang kikilalanin niyang ama. Kahit hindi tayo kasal. At hindi ko kayo pababayaan. Kokoy, anong guarantee na hindi mo kami iiwanan kung hindi tayo kasal? Susan, ako na mismo ang nagsasabi sa'yo na hindi ko kayo iiwanan. Koy, makinig ka. Itutuloy ko lang ang batang ito kung pakakasalan mo ko. Tapos na ang usapan ko, Koy. Kilala mo ko. Hindi ko ugali ang makipag-argumento. Simple lang. Pakakasalan mo ko, magkakaanak tayo. Kung hindi mo ko pakakasalan, never tayong magkakaanak. Hindi ako nakipagkumpermiso kay Susan noong gabing iyon. Natulog kaming hindi nag-uusap. Noong umaga, wala pa ring imik si Susan, pero noong aalis na ako para pumasok sa trabaho ko, muli niya akong tinanong, pakakasalan mo ba ako, Koy, o hindi? Sinikap niyang tatagan ang sarili niya pero alam kong naiiyak siya at alam kong hindi rin niya kaya ang gawin yon. Alam kong tinatakot lang niya ako para pakasalan ko siya pero ang sagot ko sa kanya, hindi magbabago ang isipan ko, Susan. Ganun pa rin. Hindi ako naniniwala sa kasal. Pagsasayang lang ng pera at panahon. Nakita kong nakatangis at lalong namula ang mga mata niya sa pagpipigil niyang umiyak. Iniwan ko siya sa apartment pero alam kong buong araw siya mag-iisip hanggang sa maunawaan din niya ang sitwasyon ko. Alam mo, Papa Dudot, 6 na taon na kami nagsasama sa Maynila noon pero kahit minsan ay hindi ako tumingin o pumatol sa ibang babae. Dahil pinapatunayan ko sa kanya na hindi ako salawahan at hindi ko kagaya ang tatay kong playboy. Yung loyalty at honesty ko sagad kay Susan. At alam niyang mahal na mahal ko siya at hindi ko siya iiwanan. Kahit ugali ko ang tumakas. Si Susan ay hindi kabilang sa mga taong gusto kong takasan at may responsibilidad ako sa kanya at hindi ko yun tatakasan. Gusto niya ng kasal dahil baka iyon daw ang guarantee na hindi ko siya iiwanan. Ang akin lamang, wala siyang tiwala sa akin. Doon ako nainsulto. Yung kawalan ng tiwala sa akin. Gusto niya ng kasal para siguradong hindi ko siya iiwanan. Buong buhay ko din naman inalay ko sa kanya. At iaalay ko pa rin sa kanya ang buong buhay ko. Para saan pa ang kasal? Ang daming magagarbong kasal na akong nakita at narinig pero ang mga kinasal, naghihiwalay din. Tapat ako sa sarili ko sa pangako ko kay Susan na hindi ko siya iiwanan kahit anong mangyari. Kahit hindi kami kasal. Pero kung bakit iyon pa rin ang inuungot niya sa akin. Buong-buo ang loob ko noon, Papa Dudot. Hindi ako magpapakasal at malaking kalokohan ng kasal kaya hindi ako naniniwala. At alam kong magbabago din ang isipan ni Susan. Umasa ako noon, Papa Dudot, na mauunawaan din ni Susan ang kalagayan ko. Pero ako ang nagbago, Papa Dudot. Nagbago ang isipan ko noong araw na iyon
ay kinausap ako ni Sir Alex, ang supervisor kong matandang binata, dahil napansin niyang parang wala ako sa sarili ko. Nai-open ko sa kanya ang tungkol sa away namin ni Susan. Ako ang lumalabas na mali sa mata at pangunawa ng supervisor ko, at ang sabi niya ay hindi ko raw masasabi na mahal ko talaga si Susan. Kulang ang pagmamahal mo sa kanya, Koy, dahil hindi mo gustong ibigay ang lahat ng magpapaligaya sa kanya. Kung mahal mo siya, kahit hindi mo gusto ay gagawin mo para mapaligaya mo siya. Noon lang ako natauhan, hanggang sa tawagin niya ako sa opisina niya at may binigay siya sa akin. Isang cute na singsing na gold na may maliit na bato na nakalagay sa maliit na kahon. Sa'yo na to, Koy. Hindi ko na kailangan ng singsing na ito dahil ito'y nagpapaalala lang sa akin kung bakit ako tumandang binata. Nakangiting sabi ng supervisor namin. At tubili akong tanggapin ang singsing dahil mukhang mamahalin pero pinilit niya ako. Iyon daw ang ibigay ko kay Susan bilang tanda na handa na akong pakasalan siya. Ang kwento ng boss ko, iniwan siya ng babaeng pakakasalan dapat niya. Dati na siyang nakabili ng engagement ring. Itinago lang daw niya ang singsing sa pag-asang baka babalik ang kanyang nobya, pero nabigo siya. Naramdaman ko sa dibdib ko ang kakaibang saya noong araw na iyon dahil buo na ang pasya kong pakasalan si Susan kung iyon ang magpapaligaya sa kanya. Hindi ko siya tinext dahil gusto ko siyang masurpresa kapag ibinigay ko na sa kanya ang singsing. Darating ako sa apartment na kunwari galit pa rin ako. Kunwari aawayin ko pa rin siya, tapos bigla akong maglalabas ng singsing at isusuot ko sa kamay niya. Saka ako sasabihin, kailan mo ba gustong magpakasal? Noon pa lang ay kinikilig na ako, Papa Dudut, at kahit noong sumakay na ako ng scooter ko, para umuwi na ay may ngiti pa rin sa mga labi ko dahil sa plano kong masurpresa si Susan. Alam kong sobra siyang magiging maligaya at ako man ay tiyak na liligaya. Pero ibang klaseng magbiro ang tadhana. Maayos ako mag-drive pero habang nakasakay ako sa scooter ay bigla akong nakarinig ng malakas na busina. At ingay ng bakal na nag-crash at paglingon ko isang kotse ang tumalsik papunta sa akin. At sa kagustuhan kong makailag ay nirilis ko ang revolusyon pero may isa pang natarantang kotse sa harap ko, ang hindi ko na napaghandaan. Natamis niya ako, saka sumadsad ako sa pader. Wala pa akong helmet. Ang natandaan ko lang, sumalpak ako sa pader, tapos nagdilim ang paningin ko. Ang sandaling iyon ay hindi ko nagawang takasan. Dahil ang malay tao ko, ang unang tumakas. May mga benda na ako noong magising ako sa isang ospital. Maraming masakit sa akin at hindi ako makakilos. Si Fred na katrabaho ko at si Sir Alex ang nabungaran ko. Kailangan mo magpa-opera ng paa mo, Koy. Ito ang sabi ni Fred. Hinahanap ng mata ko si Susan pero wala siya. Ang sabi nila, mga pulis ang tumawag sa kanila dahil nakuha nila ang CP ko at doon sila kumuha ng number na maaaring makontak. Si Sir Alex ang isa sa mga natawagan. Sabi ni Sir Alex, papunta na rin daw si Papa dahil natawagan na rin niya. Si Susan, tanong ko noon. Wala eh. Hindi siya marriage kahapon pa. Sagot ni Sir Alex. Noong gabing ding yun, noong makuha nila ang consent ko ay inoperahan nila ang paa ko na nadurog. Ang kaliwang mata ko ay muntikan ding masira. Natahi sa gilid nito kaya nadisforma na rin. Parang sumingkit na siya. At may malaking peklat sa mukha ko na siyang tuluyang sumira sa kagwapuhan ko. Dumating si Papa at si Kuya Tommy. Iniyakan ako ni Kuya Tommy. Hindi ko akalaing may awa din pala siyang nararamdaman sa akin. Umiyak din ako noon sa balita ng Papa ko na sarado raw ang apartment namin at pati si Papa ay hindi makontak si Susan. Nagpabalik-balik si Papa sa apartment. May 3 oras siyang naghihintay kay Susan na dumating pero isang sulat daw ang nakita ni Papa
Sa ibabaw ng mesa ng kwarto namin, sulat na nagpapaalam. Noon ako umiyak noong ipabasa sa akin ni Papa ang maikling sulat ni Susan. Nasa ospital pa ako noon. Ang sabi niya, "Hoy, minahal kita at mahal pa rin kita. Pero tinuruan mo kong mahalin ng masigit ang sarili ko. Hindi tayo magiging maligaya, Koy, at alam kong magagalit ka sa akin sa gagawin ko. Hindi ko bubuhayin ang anak mo. Sorry na lang. Gagawin ko ito para sa sarili ko at alam kong iiwan mo din ako dahil sa gagawin kong ito, kaya uunahan na kita. Huwag mo na akong hanapin at huwag mo na akong tawagan dahil itatapon ko na ang SIM card ko. Goodbye at sana makatagpo ka na ng babaeng hindi naniniwala sa kasal." Hindi na bumalik si Susan. Pinuntahan ko rin sa hotel na pinagtatrabahuhan niya pero nag-resign na rin daw siya noon. Inuwi ako ni Papa sa probinsya. Hindi pa rin ako nakakalakad noon. Nagka-castingan pa ako at kailangan ng regular na check-up bago ako makalakad muli. Sobrang naging pinsala sa akin ang aksidenteng iyon. August 10, 2007 noong iuwi ako ni Papa sa amin. Hapon noong araw na iyon, may dumating akong bisita na may dala pang bunga ng hinog na mangga. Si Ayet, ang anak niya, anak namin. Parang hindi ko kayang titigan ang bata dahil kapag tititigan ko siya, ay parang maiiyak ako. Kasi naman parang nakikita ko ang sarili ko sa kanya at talagang ramdam ko, Papa Dudut, yung tinatawag na lukso ng dugo. Nangumusta lang si Ayet noon at maganda pa rin siya pero hindi na kasing sexy nung dati. Hindi na nag-aral si Ayet at kinarin na niya ang pagiging ina kay Jason. Ang hindi ko alam, Papa Dudut, ay pinagalitan si Ayet ng lola niya noong dumalaw sila sa akin. Ang lakas daw ng boses ng Lola Iska noon. Dinig daw ng buong purok ang mga masasakit na salita kay Susan. Mula noon ay hindi na dumalaw si Ayet sa akin. Pero si Jason ay naliligaw kung minsan dito dahil napapasama sa mga kalaro niyang kapitbahay namin. September 2007 ay bumalik kami ng Manila para sa check-up ko at pag-reset ng casting sa paa ko. Sa apartment pa rin kami tumuloy noon. Doon kami tumira kay Kuya Tommy ng 3 buwan at araw-araw akong naghihintay kay Susan pero wala akong nahintay. Hanggang sa mag-text si Papa isang araw. Dumating daw si Susan pero may asawa na at ikakasal na sila. December 8, 2007 noong ikasal si Susan sa baryo pa mismo. Nasa Maynila kami noon ni Kuya Tommy. Doon pa rin kami nagpalipas ng Pasko at Bagong Taon dahil sa mga schedule ng check-ups ko. Ubus na ang pera ni Papa noon pero hindi ko siya narinig na nagreklamo man lang. January 5, 2008 noong umuwi kami dito. Wala na sina Susan noon at bumalik na raw ng Cavite sa bahay ng napangasawa niya. Si Ayet naman, kapag nakakatakas sa lola niya ay nagpupunta rito. Nakakalakad na ako noon pero hindi pa normal. Noon, ang sabi ni Ayet, "Wala ka pa rin bang nararamdaman sa akin, Koy? Maganda pa rin naman ako, di ba? Pero ikaw, pangit ka na. Muntikan ka pang mabalda. Pero alam mo, hindi nagbabago ang pagtingin ko sa'yo. Anong gusto mo mangyari? Anong ko? Baka gusto mo na akong asawahin, Koy. Total, may anak na tayo. Gusto mo rin ng kasal? Ikaw, kung gusto mo akong pakasalan." Hindi ako naniniwala sa kasal, Ayet. "Eh di hindi tayo magpapakasal?" Mabilis niyang sagot. Ang sabi ko naman, "Ganun ka ba kadesperada, Ayet?" Dati na, Koy. Noon pa ako desperada dahil ganun kita kamahal. Umalis din si Ayet noong masabi niya ito. Takot kasi siyang dumating ang lola niya at hindi siya nito makita. Namumuhi si Lola Iska sa akin at kay Ayet
dahil ipinagsisiksikan daw ni Ayet ang sarili niya sa akin. Sa pagdaan ng mga araw, nakaramdam ako ng awa sa sarili ko, lalo na kapag naaalala ko noong bata pa ako. Dati, giliw na giliw ang mga tao sa akin. Gustong gusto nila ako pero mula noong maaksidente at pumangit ako, iba na ang napapansin nila sa akin. Kamukha ko si Jason noong bata pa ako, pero iba ang turing ng mga tao dito kay Jason. Hindi lang dahil si Ayet ang nanay niya, kundi nakasabit kasi ang pangalan ni Jason sa salitang bastardo. Naawa ako para sa anak ko at nanghihinayang sa pagmamahal ni Ayet sa akin. Kaya isang araw ay sumugod ako sa bahay ni na Lola Iska. Akala ko ay magbubunga nga siya pero parang nagulat pa at hinanap ko sa kanya si Ayet. Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Masungit niyang tanong. Ibibigay ko lang po sana ito. Sabi ko saka nilabas ang maliit na kahon na naglalaman ng singsing na ibinigay sa akin ni Sir Alex. Ano yan? Tanong ni Lola Iska. Sakto namang palabas si Ayet sa silid niya at lumapit sa akin. Singsing po ito. Sagot ko saka ako binuksan ang maliit na kahon sa harap ni Lola Iska at ang sabi ko, itatanong ko po sana kay Ayet kung gusto niya akong pakasalan. Pagsulyap ko kay Ayet, lumuha na ito. Pagkatapos ay niyakap niya ako. June 2008 noong magpakasal kami ni Ayet. Simpleng kasalan lang pero dumalo ang mga kaibigan ko sa Maynila, pati ang mga dati kong katrabaho. Lalo na si Sir Alex na lubhang natutuwa sa naging kwento ng buhay ko. Nagagalak siya na sa isang napaka-loyal na babaeng kagaya ni Ayet, napunta ang singsing na para dapat sa nobya niya. Kabaliktaran daw ni Ayet ang babaeng iyon dahil si Ayet ay tinalikuran ko na pero naghintay pa rin. Samantalang ang nobya daw niya, tumalikod lang si Sir Alex, ay iniwan na siya. Noong kasal na kami ni Ayet, noon ako nakadama ng pag-ibig sa kanya. At noong kasal na kami, noon ako nakaramdam ng paghihinayang kasama ang tanong na, paano kung hindi ako nahintay ni Ayet? Sino pa ang maiiwan para sa akin? Hindi na ako gwapo, baka wala nang magkagusto sa akin. Kaya naisip ko, ang bait talaga ng Panginoon dahil gumawa siya ng isang taong kagaya ni Ayet. Isang buwan matapos ang kasal namin ni Ayet ay bumalik na ako sa Maynila para mag-apply ng trabaho for Qatar. Malakas kasi sa Sir Alex sa isang kumpanya doon dahil doon siya galing. Kaya lang, wala pang bakante noon. Saka pa nasabay ang global economic crisis kaya medyo naantala ang magandang balita para sa akin. Muli pang nabuntis si Ayet at napakaswerte ng balitang iyon para sa akin na malaman kong buntis si Ayet dahil noon ko rin nalaman na natanggap na ako sa Qatar. Sa kasalukuyang panahon ay nakabalik na rin ako sa Pilipinas matapos ang aking pangingibang bansa. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Gusto ko rin kasing magsilbing aral at mag-iwan ng inspirasyon ng mga naranasan ko sa mga makakarinig nito. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na ako at hangad ko na sana ay lalo pang magpaimbulog pa rin ang programang ito. Umaasa, Kokoy. Maraming salamat, Kokoy, sa pagbabahagi ng iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa lahat po ng mga kabarangay po natin na natutukan po ang kwentong ito na nagnanais din pong maging katulad ni Kokoy sa pagbibigay ng inspirasyon sa ating mga kabarangay, maaari po kayo magpadala ng inyong liham o kaya naman po ay mag-iwan ng mga komento sa ating kwento ngayong araw na ito sa ating pong fanpage account, Barangay Love Stories. O kaya naman po ay hanapin lamang po ang Papa Dudut sa Facebook. Maraming salamat pong muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Hanggang sa muli po mga kabarangay, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love